The party's a blast, well, maybe for the first timer. Hindi ako na-bored at kahit papano ay medyo marunong na rin akong makipag-usap sa mga kakilala ng papa ko. Kakain na nga lang ako ay tatawagin pa ako ng papa ko para ipakilala sa mga business partners at investors niya. This dude's daughter, Chloe. Pakilala sa akin ng papa ko sa middle-age na mag-asawang narito. Chloe, this is Mr. and Mrs. Salvador. Pakilala naman ito sa mga kasama. Nice meeting you po. Tinanggap ko ang nakalahad na kamay ni Mrs. Salvador at isinunod ang sa asawa niya. Nice meeting you too, Hija. Ngayon lang kita nakita. Nakangiting sabi sa akin ng ginang. Ngayon lang iyan sumama sa ganitong event, unlike Rika, mahiyain ang batang ito. Sagot naman kaagad ni Papa. I see, kaya pala ngayon lang kita nakita. Tumango-tango ito. Ilang taon ka na, Hija? Tanong nito sa akin. Magti-20 na po. Sagot ko dito at hinawi ang buhok ko. Oh. Naku, ang bata mo pa pala, may anak akong lalaki na halos kasing edad mo lang. Napakabait na bata nun. She giggled. What do you think? May chemistry kaya? Sabi niya kay Papa at tumawa lang ang huli at nagkibit balikat. Well, let's see. You see, may bumibihag na sa puso ng bunso ko ngayon. Sagot naman ni Papa at ninisihan ako. Oh, sayang. Who's the lucky guy, then? Tanong nito. Umayos naman ang tayo si Papa at luminga sa paligid at napako ang tingin kay Cedric na nakikipag-usap rin kasama ang kanyang mga magulang. Lance, Hijo. Tawag nito sa pansin ni Cedric na kaagad na lumapit sa amin. Hey! He greeted me at kaagad na tumabi sa akin at hinawakan ang kamay ko. This is Lance Cruz, son of Antonio and Luisa. Siya ang boyfriend nitong bunso ko. Pakilala ni Papa. Good evening, ma'am. Nakipagkamay si Cedric sa ginang. Sir. Pagkatapos ay sa asawa nito. You have a good taste, Hija. Sabi sa akin nito. But it's not bad to know my son, right? Maybe some other time. Pabirong sabi niya at tipid lang akong umiti at tumango. Nagkwentuhan pa sila tungkol sa kung ano-ano at nakikinig lang ako habang nasa tabi ni Ced. Hawak niya ang kamay ko habang nakikipag-usap silang dalawa ni Papa at kahit kakaunti naman ay naiintindihan ko ang mga sinasabi nila. Not too bad for a business student. Napanguso ako nang napatingin ako sa dance floor at nakikita ko ang ilang mga bisita na sumasayaw na. Some are still on their tables, talking about businesses and such at ang iba na mainagtatawanan. Ganito pala ang sa party, it's kinda cool. Napangiwi ako nang umayos ako ng tayo ay sumakit ang paa ko. Kanina pa kasi ako lakad ng lakad at kanina pa rin ako nakatayo, kaya nananakit ang paa ko. Napatingin sa akin si Cedric nang gumalaw ako at sinilip ang mukha ko. Are you fine? Tanong niya sa akin at umiling kaagad ako sa tanong niya. Ang sakit ng paa ko. Whispered. Nangunot ang noo niya at kaagad niyang hinawakan ang braso ko para alalayan ako. Tito, sasamahan ko po muna si Chloe, masakit ang paa. Tawag niya sa pansin ni Papa. Oh, CJ. Thanks for taking care of my daughter, Lance. Nakangiting sabi ni Papa at nilingon ako. Tumango siya sa akin at saglit naman kaming nagpaalam sa mga kausap at inalalayan ako ni Cedric na makabalik sa upuan namin. Kami na lang dalawa at ang ate ko ang naiwan doon dahil kung saan-saan nag-ikot ang iba. Ate, si Kuya Jules. Tanong ko pagkaupo ko. May kinausap lang. Tipid niyang sabi. Sweetie, nasan yung masakit? Nawala ang atensyon ko sa kapatid ko nang magsalita si Cedric sa tabi ko pagkaupo niya. Nangalay lang yung paa ko, hindi kasi ako sanay na nag-heels. Sagot ko sa kanya. Left or right? He asked me at inilagay sa likod ng tenga ko ang buhok na nalaglag. Sa left. Tumango naman siya at nanlaki ang mata ko sa gulat nang itinaas niya ang paa ko sa maihita niya. Said. Gulat kong at ibinaba ang paa ko. What? Tumawa siya at tinaasan ako ng kilay. I just want to check your foot. Sabi niya sa akin. Nakagat ko naman ang labi ko at napailing sa kanya. No, I'm fine. Nahihiya kong sabi.
His offer is kinda tempting pero nakakahiya, at saka kapag itinaas ko ang paa ay masisilipan ako, no. Joseph, just let me, Kay. Baka nagkasugat. Hindi na ako nakapagsalita nang tumayo siya at itinabi ang upuan. Napaubo pa ako nang bigla siyang lumuhod sa harapan ko at kinuha ang kaliwang paa ko. He removed the sandals at hinawakan ang paa ko. Saan banda? He asked me. Dinugaw ko naman siya at sinabing sa may talampakan ko. Napangiwi ako nang pisilin niya iyon. Ouch, reklamo ko. Namumula yung paa mo, good thing walang sugat. Magpahinga muna tayo dito, kanina ka palakad ng lakad. Inayos niya ang sandal sa paa ko bago tumabing muli sa akin at inakbayan ang sandalan ng upuan ko. Thanks. Pasalamat ko sa kanya. Anything for you. Bulong niya at hinawakan ang balikat ko. Excuse me. Nilingon ko ang ate ko na nagsalita pero hindi pa ako nakakasagot ay mabilis na siyang tumayo papalayo sa amin. Bakit kaya? I asked out of nowhere. Nilingon ko si Sed at nakita kong sinundan niya ng tingin ang ate ko. Ang sabi ni ate nagkakilala na raw kayo noon. Baling ko sa kanya. Really? What? Gulat niyang tanong at nawala ang kamay niya sa may balikat ko. Ano pang sinabi niya? He asked me. Wala naman. I shrugged. Nagkikita daw kayo sa mga parties like this noon, that's what she told me. May dapat pa ba akong malaman? I asked him. Nothing. Sagot naman niya sa akin at pinasandal niya ako sa balikat niya. We stayed like that for a couple of minutes, bago napako ang tingin ko sa mga sumasayaw sa dance floor. Ang kanta ay napalitan ng malumanay na tugtog at ang kaninang sumasayaw ay nagsupuan at ang mga may partner ay ang humalili sa gitna. I've been wondering how does it feel to dance with someone you like. Noong high school ako ay umattend ako ng prom pero hindi naman ako nakipagsayaw sa mga kaklase ko dahil sa ayoko. I would rather stay at the table and eat food than to dance awkwardly with your classmate. Napansin kong nagte-text si Cedric gamit ang isang kamay niya at nakita kong seryoso ang mukha niya. Kunot ang noo niya at kagat niya ang pang-ibabang labi habang nagte-text. Ibinalik ko ang tingin sa dance floor at natulala lang roon. Let's dance. That's when I snapped back from a very. Mula sa dance floor ay bumalik ang tingin ko kay Cedric na ngayon ay nakatayo na sa tabi ko at nakalahad ang kamay sa akin. Napatingin ako sa mukha niya pababa sa kamay niya. Can have this dance. He smiled cheekily at kaagad akong napangiti at walang pag-aatubiling humawak ako sa kamay niya at tumayo. Habang naglalakad kami papagitna ay nasalubong ko ang mata ng parents ko at ng mga ninatita. I saw Mitch shouting something na hindi ko naman nakuha dahil sa natabunan ng musika ang sinasabi niya. Nang mapunta kami sa gitna ay kaagad na umangat ang tingin ko kay Sed na seryoso lang na nakatingin sa akin. Napatingin din ako sa kanya at nang hawakan niya ang baywang ko. Anong gagawin ko? Naguguluhang sabi ko. Take my hand, take a breath, pull me close and take one step. He chuckled lightly at iniangat ang braso ko sa may balikat niya. Keep your eyes locked on mine and let the music be your guide. Just sway with me, sweetie. He whispered at hinawakan ang baywang ko. Marahan siyang gumalaw at isinunod ko lang ang ginagawa niya. Won't you promise me, we'll keep dancing, wherever we go next? Ipinikit ko ang mata ko at sumandal ako sa dibdib niya. Marahan ang paggalaw namin pero mabilis ang tibok ng puso ko. Sed. I called his name. Esan. He hummed at naramdaman ko ang pag-alalay niya sa baywang ko. It's like catching lightning, the chances of finding. I'm sorry. Bulong ko. 4. Marahang bulong niya sa akin. Kasi mas marami pang nakaalam ang tungkol sayo. I know this is just for a show. I'm sorry kung mas madaming nadamay. I'm sorry kung. He hushed me at bahagya siyang lumayo sa akin para silipin ang mukha ko. Someone like you, it's 1 in a million, the chances of feeling the way we do. Elvi, are you sorry? Marahang sabi niya habang nakatitig sa mata ko. Natigil din kami sa pagsasayaw at nakita ko ang pagtataka sa mata niya.
Mas maraming maapektuhan sa kasinungalingan natin, yung parents mo, yung akin. Do you think it was just a show for me? Putol niya sa sasabihin ko. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ko at tinitigan ako para mabasa ang ekspresyon ko. Is it just a show for you? Pagtatanong niya ulit. I stared at his eyes parang nanghihina ang tuhod ko habang nakatitig sa kanya, maya-maya pa ay umiling ako at bumuntong hininga. No, it isn't a show for me. Iling ko. I am expecting that he would be mad dahil sa para sa akin ay totohanan na ito pero sa halip ay hinawakan niya ang braso ko at napaawang ang labi. It isn't just for a show to me either. Napasinghap siya at hindi na ako nakagalaw nang yakapin niya ako ng mahigpit at napangiti ako habang nakasandig sa dibdib niya. Not anymore. Dagdag niya. I can't believe this, para akong lumulutang sa hangin sa sinabi niya. I never thought that dancing with someone you like could be this exciting. I never thought I will ever be this happy with someone aside from TV family. Said. Yumakap ako sa kanya pabalik at ipinikit ko ang mata ko. It isn't just a show for me, sweetie. Bulong niya sa tenga ko. Hindi ko alam kung sumasayaw pa kami o ano, ang alam ko lang ay mahigpit ang hawak ko sa kanya at kahit anong mangyari ay ayokong bitawan niya ako. I can feel that I would break if he ever let me go. As don't care I am feeling this way but. Humiwalay siya sa akin at itinaas ang baba ko para mapatingin ako sa kanya. I really like you. Mapupungay ang mata niya habang nakatingin sa akin at kumislap ang hikaw na suot niya dahil sa pagtama ng mga ilaw. Mula sa mata niya ay bumaba ang mata ko sa labi niya at hindi ko na napigilan ang sarili ko na hilahin ang batok niya papalapit sa akin at kaagad kong inabot ang labi niya. He stayed still, he isn't even moving at nang magsalubong ang mata namin ay doon lang siya natauhan at mabilis na hinawakan ang pisngi ko at sumagot sa halik ko. Unting-unting pumikit ang mata ko sa bawat marahang paghaplos ng labi niya sa akin. I can't hear anything, kahit ang musika na tumutugtog ay hindi ko na marinig maliban lang sa lakas ng pagtibok ng puso ko. I like you too. Sagot ko sa kanya pagkahiwalay namin. May isang matamis na ngiti ang gumuhit sa labi niya habang hinahaplos niya ang labi ko at makalipas ng ilang sandali ay isinubsob niya ako sa dibdib niya. We stayed like that, we enjoyed each other's silence and the soft music playing. Ilang kanta pa ang lumipas bago na pagdesisyonang maupo pabalik sa upuan. Nagpaalam si Cedric na magbabanyo matapos makatanggap ng isang tawag at narito ako ngayon at nakangiting pinaglalaruan ang bunganga ng isang wine glass. Napaayos ako ng upo ng pakiramdam ko ay may nagmamasid sa akin. Inilibot ko ang tingin ko pero wala akong makitang nakatingin o dahil lang sa dim na ilaw kaya hindi ko makita. Umiling na lang ako at ibinalik ang atensyon ko sa nilalaro. Napasulyap ako sa phone ko at napansing 15 minutes na ang nakalipas simula nang umalis si Ced para magbanyo. Have you seen Cedric? Tanong ko kay Papa nang mapadaan siya sa harapan ko. Nope, nasaan ba nagpunta? Banyo, tumango lang ako at nagbuntong hininga. Baka nandyan lang yan, anak, don't worry. Sige, may kakausapin pa ako. He tapped my shoulder and then go. Napaupo ulit ako sa upuan ko at tinitigan ang phone ko. Should call him. Umayos ako ng upo at hinanap ang pangalan niya sa contacts at tinawagan. Nainom ko ng diretso ang wine sa harapan ko nang nakailang dial ako sa number niya pero ring lang ito ng ring at wala akong sagot na matanggap. Itinigil ko na ang pagtawag at inilagay sa pouch ko ang phone ko. Tumayo ako nang hindi na ako mapalagay at nagdesisyong mag-ikot sa venue. Baka sakaling mahanap ko siya pero dumaan muna akong restroom para mag-ayos kaunti ng itsura. Medyo pinatungan ko ng red lipstick ang labi ko dahil sa medyo nawala na ang kulay nito. Nangiti ako nang maalala ang sayaw at ang halik kanina. Nang makontento sa itsura ko ay lumabas ako ng restroom at tunog agad na nagmumula sa speaker ang bumungad sa akin. Nang maayos na akong makalabas ay napansin kong nagsasayawan na sila at nagkakatuwaan dahil sa nakakaindak na ang tugtog. Napangiti ako nang makitang nagtatawanan ang mga pinsan ko sa isang gilid pati na rin sa nagsasayaw na parents ko. Hello! Napalingon ako nang tawagin ako ni Kuya Jules na humahangos papalapit sa akin. Kuya, bakit? Tanong ko dahil mukhang hindi maganda ang timpla niya dahil sa pagkakakunot ng noo.
Have you seen Rika? Tanong niya. Hindi, bakit? Sagot ko at umiling. Napabuntong hininga siya at kinagat ang labi bago sumagot. Kanina ko pa siya di makita, sabi niya magbabanyo lang siya pero hanggang ngayon wala pa rin. Tipid siyang ngumiti. Sige Chloe, hahanapin ko muna. Sabi niya at pagkatapos ay nagmamadaling umalis. Napaisip naman ako sa sinabi niya. Nasaan kaya yun? Ang daming nawawala eh. Naglakad ako papalabas ng venue at sinalubong ako ng malamig na simoy ng hangin. Inikot ko ang paningin ko at napansing walang ibang tao maliban sa akin. Naglakad ako padiretso sa isang kulay puting fountain at tumitig doon. Kita ko ang mga barya na nagkalat sa ilalim ng tubig. So, it's a wishing well, huh? Kumapa ako ng barya sa pouch ko at nang may makapa ay mahigpit ko itong hinawakan at humiling. I really like Cedric, sana ay kami na talaga. Bulong ko sa sarili ko. Nang matapos kong humiling ay itinapon ko dito ang barya at mumiti. I wish that this wish will come true. Anong wish mo? Napatalan ako sa gulat nang may magsalita at napahawak ako sa dibdib ko. Agad akong napalingon nang may baritonong boses ang nagsalita sa tabi ko. Who are you? Nangunot ang noo ko. I'm Travis, Yisa the way. Umiti siya at inilahad niya sa akin ang kamay niya habang nasa bulsa ang isa pa. Pinasadahan ko siya ng tingin at nakita kong katulad ko na'y nakapustura din siya. Isang kulay itim na suit ang suot at puting long sleeves. Kulay itim din ang suot nitong necktie at nakaayos ang buhok nito sa malinis na paraan. I'm tea guest here. I just saw you standing here alone so I'm thinking if you want some company. Malumanay niyang sabi. I won't do anything, I just wanna talk. Dagdag niya pa. Hindi ako nagsalita at tinignan lang siya. Hindi naman siguro masamang makipag-usap. What's your name? He asked me. Mukha naman siyang harmless. Chloe. Pakilala ko at tinanggap ang kamay niyang inilahad. So, anong wish mo? Tanong niya at tumabi sa akin para silipin ang fountain. Secret, baka hindi matupad. Sagot ko at napatingin din sa fountain. Narinig ko ang mahinang pagtawa niya sa sinabi ko. Sige na nga, baka hindi matupad, kasalan ko pa. Nakangiting napailing ako at hindi na lang sumagot. Chloe right. You by any chance, are you the daughter of Mr. Villafort? Binalingan ko siya at tumango. Kita ko ang paglaki ng mata niya at nag-iwas ako ng tingin dahil nailang ako sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Ikaw yun? You're more beautiful than I thought. He said at nagtatakang nakatingin lang ako sa kanya. You know me. Medyo lumayo ako sa pwesto niya at tumingin sa paligid para tignan kung may ibang tao. I just know your name. Lumingon ako sa kanya at naalalang si Cedric nga pala ang hinahanap ko. Kailangan ko na siyang makita hanggat maaga pa at excuse na rin para makaalis. Excuse me pero may hahanapin pa ako. Paalam ko at tumalikod pero agad niyang nahawakan ang braso ko kaya natigil ako. Wait, I'll just ask you some. Fuck off, Samanigo. I freeze at kaagad akong natigilan sa boses na yun. Ang boses ng taong kanina ko pa hinahanap. Cruz. Nabitiwan ni Travis ang braso ko nang higitin ako ni Cedric na may madilim na ekspresyon palapit sa kanya, bahagya akong napasubsob sa dibdib niya at kaagad kong nalaghap ang pabango niya. What are you doing here? Wala akong nabakas na emosyon sa boses ni Cedric kaya natigil ako sa pag-amoy ng pabango niya. Inilagay niya ako sa tabi niya at hinapit ako sa baywang. Napatingin ako kay Travis na nakatingin kay Cedric at nang lumingon siya sa akin ay tumaas ang sulok ng labi niya. I was just roaming around and I saw Chloe. Anak pala siya ni Mr. Villafort and you know, I never thought that she's more beautiful and hot in person. Fuck off, she's mine. Matigas niyang sabi at kung may anong kumabog sa aking dibdib. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya at nakita ko ang pag-iling ni Travis. She's yours. Oh, come on. Tumawa si Travis at mapang-asar na tinignan si Cedric. Parang kanina lang. Screw you. Shut the fuck up and just fucking leave. Nagulat ako sa taas ng boses ni Cedric at agad kong hinawakan ang nakakuyom niyang kamao na kahit anong oras ay handang sumugod. Malutong na halakhak ang pinakawala ni Travis bago mapang-asar na nagsalita.
I knew it, Cruz. I knew it. Be careful. Mumisi ito, pinasadahan ako ng tingin bago umiling at kumaway bago nakapamulsang umalis. Kumaway rin ito sa akin pero di ko siya pinagtuunan ng pansin at hinaplos ko ang kamay ni Cedric na nakakuyom at baka sakaling huminahon ito. Sunod-sunod at mabibigat na paghinga ang pinakawalan ni Cedric at mariing nakapikit ang mata niya. Ced! Tawag ko sa pansin niya habang kinakalma ko siya. Maya-maya pa ay kumalma si Cedric at hinawakan ako sa dalawang balikat at tinitigan. Are you okay? Tumango lang ako sa sinabi niya kahit na naguguluhan. Ikaw? Tanong ko pabalik at mariin niyang ipinikit ang mga mata niya bago marahang tumango. Sino iyon? Saan ka galing? Kanina pa kita hinahanap. Matamang tumitig sa akin si Cedric, ngunit agad na nag-iwas ng titigan ko siya pabalik at sumagot. Nagikot-ikot lang ako. Sagot niya at inilapit ako sa kanya para hagkan ang noo ko. Nagtagal ang halik niya sa noo ko at mahigpit niya akong niyakap. Didn't question his sudden gesture and instead, I hugged him back at hinaplos ko ang likod niya. Let's go inside, it's cold here. Bulong niya sa akin. Class dismissed. Agad akong tumayo pagkaalis ng prof at inilagay sa bag ang gamit ko. Hatid na kita. Bumaling ako kay Cedric at nakangiting tumango. Kinuha naman niya ang bitbit kong bag at inantay akong lumabas. Mika, may pasok ka pa? Nilapitan ko ang kaibigan ko na nag-aayos na rin ng gamit. Ikaw. Malungkot niyang sabi. Wala na, natapos ko na yung internship ko. Sabi ko kasi sa'yo mag-overtime ka kung pwede para mabilis natapos yung oras mo. Sabi ko sa kanya. Tinamad kasi ako nung nakaraan. She sighed. Sana pala sinunod ko na lang ang payo mo. Dagdag pa niya. Saglit pa kaming nag-usap at kaagad akong dumiretso sa labas at nakita kong nakasandal sa may pader sa tapat ng room si Cedric habang nakatulala sa kawalan at iniikot ang susi sa daliri niya. Tahimik ako naglakad sa may tabi niya at sinilip ang mukha niya. He's biting his lip at hindi pa rin siya umaayos ng tayo. He doesn't seem to feel my presence. Napangisi ako at mabilis siyang hinalikan sa pisngi. Napaayos siya ng tayo sa gulat at nilingon ako at kaagad siyang napasinghap nang makita ako. Tulala ka. Sabat ko at mumiti. Kanina ka pa dyan? Tanong niya sa akin bago ngumisi at lapitan ako. Hindi na ako nagsalita nang hawakan niya ang kamay ko at pinagsiklop niya ang daliri namin. Are you going straight to your house? Tanong niya habang magkatabi kaming naglalakad. Nilingon ko siya at tumango ako, hinigpitan ko ang hawak sa kamay niya. May ipapakita daw si Papa. Tango lang ang isinagot niya sa akin at nagtuloy na kami sa paglalakad. Nandun pa rin ang bulong-bulungan ng mga estudyante sa paligid habang nakatingin sa aming dalawa. Nasalubong namin ang isang grupo nang sa tingin ko ay mga med student din at nang napatingin sila sa kamay namin ay sumimangot. Napatikim ako at akmang tatanggalin ang pagkakahawak ni Ced sa kamay ko pero mas hinigpitan niya lang ang pagkakahawak. Nangunot ang noo niya habang tinitignan ako at umiling siya na parang sinasabing huwag akong bumitaw, kaya pinirmi ko na lang ang kamay ko. Lance, uwi ka na? Tanong ng isang babaeng naroon. Nakangiti siya pero alam kong hindi iyon totoo. Nakatingin din siya sa kamay naming dalawa at bumalik ulit ang tingin kay Ced. Yup, sagot naman nito. You, as in. If you want you can visit din my house. Yes, party kasi ngayon para sa early celebration ng upcoming graduation. Alangan nitong sabi at inilagay pa ang buhok sa likod ng tenga. Ang mga babaeng nasa likod naman niya ay nakahalukip-kip lang habang minamata ako. I'm sorry, I can't. Nilingon ko si Ced nang magsalita siya. Ha? Nung nakaraan sabi mo pupunta ka. I can't, you see, I'm with my girlfriend. Aalis kami ngayon, maybe next time. Mabilis naman itong sagot at wala akong makitang pagdadalawang isip sa mata. As if he have something in mind at hindi talaga siya pupunta kahit na anong mangyari. Nakita ko ang bulungan nila sa likuran ng babae at ang bigong ekspresyon ng nagyaya kay Cedric. She bit her lip at nang lumingon siya sa akin ay sumimangot siya. Let's go, sweetie. Nauna na siyang naglakad sa akin habang hila-hila ako.
Akala mo kung sinong maganda. Narinig ko pang bulong ng isa sa grupong iyon pagdaan namin sa gilid nila. Lilingunin ko sana ito pero hindi ko na nagawa dahil sa hinila ako ni Seth at nang makalagpas kami ay mabilis siyang umakbay sa akin. Don't mind what they're saying. Bulong niya kaagad sa akin pagkalabas. Bumuntong hininga naman ako at kumawala sa pagkakaakbay niya. Elvis, don't you go with them. Kung gusto mo sumama ka na lang, I can go gives in me. Kung gusto ko sumama di sana pumayag ako diba? Putol niya sa sasabihin ko. Nakita ko ang pagkairita sa mukha niya sa sinabi ko at napakamot siya ng kilay habang nakatingin sa akin. Hindi ako sasama kasi ayoko, I'm here with you, can't you see? Ikaw ang gusto kong kasama. Sagot naman niya at hinila ako sa gilid at hinawakan ang magkabilang pisngi ko. Okay. Don't push me to them, if you want me to stay then, claim me. Pabulong niyang sabi at nakatitig lang ako sa kanya bago tumango. I can sense the sadness in his eyes at ipinikit niya iyon kaagad. Hindi ba naapektuhan yung mga ginagawa mo dahil sa akin? I can do anything on. Kung hiyayain ka ng mga kaklase mo o ng mga kaibigan mo na lumabas, pwede ka namang sumama sa kanila. No, I want to do this, that's why I'm here. Pagpupumilit niya. Pero kasi, hinawakan ko ang kamay niya sa pisngi ko. This is just for the show. What can it do to you? Frustrated niyang sabi at mariing ipinikit ang mata niya. Malalalim na ang paghinga niya at idinikit niya ang noo sa akin. I like you, Chlo Villafuerte. Mariin at pabulong niyang sabi. Nakagat ko ang labi at pinakiramdaman ang sarili ko at ang naghaharumentado kong dibdib. I like you too, maybe beyond that. I like you, that's why I'm still here. Fuck the dare, fuck classmates, fuck everything. Gusto kita, naiintindihan mo? Titig na titig siya habang sinasabi yun at inaabangan ang sagot ko. Sorry. Marahang sabi ko at tumango. Hindi ko lang maiwasang manibago. Then masanay ka na, cause I'll do this every time while we're together. Humiwalay siya sa akin pagkasabi noon at binigyan ako ng mababaw na halik sa labi. Come on, hinagilap niya ang kamay ko at naglakad na kaming papuntang parking. We walked together side by side silently. Tipid lang akong nakangiti habang pinagmamasdan ang kamay naming dalawa. He likes me. Ilang beses ko nang narinig iyon mula sa kanya pero hindi pa rin ako makapaniwala. Hindi ko tuloy maiwasang mapaisip kung anong mangyayari sa amin pagkatapos ng lahat ng ito, pero naisip ko ring mas mahalaga ang nangyari sa ngayon. I have to cherish this moment until it lasts. Bro! Sabay kaming napalingon dahil sa may tumawag at tumapik sa balikat ni Cedric. Mula sa likuran ay nakita kong naroon si Terence at si Greg at ang tatlo pang iba ay hindi ko kilala. They seems familiar, nakita ko na ata ito nakausap din ni na Seth dati at nung sa party nung nakaraan. Ew! Bati ni Cedric at tinanggal ang pagkakahawak sa kamay ko. Nang hinayang ako pero nawala rin ang hapitin niya ang baywang ko palapit sa kanya. Yung deal, ayos lang. Ngumisi si Terence pagkatanong nito and I felt Cedric stiffed for a while pero agad din itong tumikim at umayos ng tayo. Nakita ko ang pagpasada niya ng tingin sa mga kasamang iba ni na Terence at tumango. Walang ganang sagot nito. I thought you'd forgot but it's doing good, I see. Nangunot ang noo ko nang lumipat sa akin ang tingin ng isang kasama nila roon na may mataas na buhok pagkatapos sumabat. Hindi ko alam pero may pakiramdam akong may ibig ipagkahulugan ang ngisi niya sa akin at kaagad akong nag-iwas ng tingin. Don't worry about it. Sabat naman ni Sed. Nagkatinginan silang tatlo ni na Greg at Terence at nagtanguan bago siya bumaling sa tatlo. I gotta go. Ito lang ang sinabi niya sa tatlo at kaagad akong inakay papasok sa kotse niya. Mabilis niyang isinara ang pinto sa pwesto ko at mabilis na pinasibat ang sasakyan. Nakakunot ang noo niya habang nagdadrive at seryoso lang ang tingin niya. Nakita ko ang kamay niya na mariing nakahawak sa manibela, kaya hinawakan ko ang braso niya. Ayos ka lang? Tanong ko rito pero hindi siya sumagot. Cedric. Doon lang siya napatingin sa akin. Really? He asked me. Ayos ka lang? Tumango naman siya sa sinabi ko at inabot ang kamay ko sa braso niya.
Hinawakan niya ang kamay ko habang humuhugot ng hininga. If ever you saw them, please stay away. Nilingon niya ako. Sino? Yung mga kaibigan mo. Nagtatakang tanong ko. No, the 3 other guys aside them. Sagot naman niya sa akin kay mas lalo akong naguluhan. Bakit? Di ba kaibigan mo sila? Bakit ako lalayo? Basta, huwag kang lalapit, okay? Frustrated niyang sabi sa akin at para mapakalma siya ay tumango na lang ako kahit hindi ko maintindihan kung anong dahilan niya. Okay. Ma, tawag ko sa pansin ni Mama pagkapasok ko pa lang ng gate. Nakita ko siyang kumakanta habang nagdidilig ng mga halaman niya. Kumekembot pa siya kaya natawa ako, maging si Cedric ay nagpipigil din ng tawa. Uy, mga anak! Gulat niya sabi at mabilis na umayos ng tayo at mumisi. Lumapit siya para halikan ako sa pisngi at ganun din ang ginawa niya kay Cedric. Pasok tayo. Sumulyap siya kay Cedric at mumiti. Lance, Hijo, salamat sa pagsundo sa bunso ko ha. No problem, tita. Sumaludo si Ced kay Mama kaya natawa ako. Nagulat ako nang biglang kumapit sa braso ko at hinila ako paatras. Sige, Hijo, mauna ka na sa loob, may pag-uusapan lang kami. Nagtataka at marahang tumango si Ced sa sinabi ni Mama at isang beses pang sumulyap sa akin bago ngumiti at nakapamulsang pumasok sa loob. Nakatingin lang ako sa matipunong likod niya habang papasok pero napahagikik ng mapansing sukbit niya pa rin sa balikat ang kulay pula kong bagpak. He's a good guy, nak. Sambit ni Mama na katulad ko ay nakatingin din sa papaalis na si Ced. Yes ma, he is. I agreed. Akala ko talaga mahuhuli ka sa aming lahat dito sa bahay. Ang ate mo ikakasal na pati na rin ang mga pinsan mo ay may mga love life na. I really thought you'd be the one na ma-elate, yung tipong 10 years old na ang anak ng ate mo sa future single ka pa rin. Humagalpak ng tawa si Mama at napasimangot ako. You mean, mawala ka bang tiwala sa akin? Tinaasan ko siya ng kilay. Meron naman pero kasi napaka-anti-social mo. Anak, umamin ka, ginayuma mo ba yung perfect boyfriend mo? Bulong niya. Naman. Mas lalong lumakas ang tawa niya at hinawakan ang ulo ko. Kidding aside, nak. Nagtataka lang kasi ako kung paano naging kayo, hindi ka naman pala ayos. So ganun, kapag pangit di pwede magkajowa. I hissed. Hindi naman. Tawa niya at naiiling na kumapit ulit sa braso ko. Naniniwala na ako sa himala. Napuno ng asaran ang pag-uusap namin ng mama ko at nagtataka daw talaga siya kung paano naging kami. Well, I kept the details. Alangan namang sabihin kung hindi totoo ang lahat ng to. Masasaktan ang mama ko panigurado and that's the last thing I want her to feel. Sabi naman sa akin ni Ced ay gusto niya ako na hindi na naman palabas ang mga ito para sa kanya. Kahit papaano naman ay nagkaroon ako ng katiting na pag-asa na may magandang kalalabasan ang lahat ng ito. He makes in my heart beats fast, he makes in my stomach clenched, he can wake the butterflies in his stomach, he can wake the sleeping demons in his system. I know this isn't just like anymore, if this isn't love, I don't know what is this called. Inayos ko na ang mga gamit mo, Chlo. Ani, Mama. Gamit? Para saan? Nangunot noo ko. Basta, that's a surprise, pumasok ka na sa kwarto mo. Nagtaka akon sa sinabi ni Mama at halos ipagtulakan niya ako papasok sa loob ng bahay. Ano ba yun, Ma? Basta. Mabilis niyang sabi at tinalikuran na ako paalis. Napanguso ako at napatingin sa sofa para tignan kung nandun pa si Cedric pero hindi ko siya nakita roon at sa halip ay naiwan lang ang bag ko na dala niya kanina. Aakyat na sana ako at mamaya na sana siya hahanapin pero may narinig akong kalampag sa kusina kaya dinala ako ng mga paa ko roon. Habang naglalakad ay alam kong may nag-uusap dun dahil sa naririnig ko ang mga boses pero hindi ko lang maintindihan. Kailan? Naabutan kong sabi ng Ate Rica ko pagkarating ko sa kusina. Natigil siya sa pagsasalita at sa pagkuha ng tubig nang makita ako at napaayos na tayo. Chlo! Nanlaki ang mata niya nang makita ako. Gulat na gulat. Tawa ko at lumapit sa kanya para makipagbeso. Ay, kanina ka pa? Tanong niya at kaagad akong napasulyap sa counter habang nakaupo doon si Seth at umiinom ng tubig.
Ngayon lang din, nag-uusap pala kayo. Nakangiting sabi ko bago lumapit kay Sed na nakatitig lang sa akin. Come here, tawag niya sa pansin ko at tinapik ang tabi niya. Lumapit naman ako roon at naupo. Anong pinag-uusapan niyo? Tinignan ko silang dalawa. Just business. Tipid na sabi ni Sed na sumagot sa tanong ko. Ah! Napatango naman ako at kinuha ang baso na ininuman ni Sed at nilagyan ko ng tubig. Pwede makishare? Tukoy ko sa baso. Sure. Ngiti niya sa akin at umusog ng upo. Sumandal siya sa balikat ko kaya halos mapatalon ako sa gulat. Excuse me, nilingon ko ang ate ng magsalita at sinundan ko lang siya ng tingin papalabas. Ang word ni Mama. Sabi ko sa kanya habang sinisilip ang mukha niya. Esan? Bakit? Inabot niya ang kamay ko at dinala sa labi niya para hagkan. She's telling me na naayos na daw ang gamit ko at pumunta daw ako sa kwarto ko. Umiling ako. Word. Tumawa naman siya sa sinabi ko at mabilis siyang umalis sa pagkakasandal sa balikat ko. Tumayo siya at kaagad na inabot ang kamay ko. Samahan kita, sabi niya at hinila ako papaakyat ng kwarto ko. Kunot lang ang noo ko habang nakatingin sa kanya at nang tumapat kami sa kwarto ko ay inilahad niya sa akin ang pintuan. After you. Nagtatakang binuksan ko ang kwarto ko at naglakad papasok at nawala ang ngiti ko nang makitang wala na ang mga libro ko sa bookshelf ko. What the? Mabilis akong pumasok at tinignan ang gamit ko sa vanity mirror pero wala akong nakita. Tumakbo ako papunta sa closet ko at nanlaki ang mata ko nang wala na akong ni isang damit roon. Anong? Napatingin ako kay Sed na nagkibit balikat lang at ngumisi. Nung napagtantong wala akong matatanggap na sagot sa kanya, ay dagling tumakbo ako pababa at tinawag si Mama. Ma! Nasaan yung mga gamit ko? Sigaw ko pagkababa ng maabutang nanunood siya ng TV sa sala. Lumipat ka na ng bahay. Literal na nalaglag ang pangako habang nakatingin sa kanya. Ano? Napakurap ako, lilipat ako. Papalayasin ako sa sarili kong bahay? I don't get it. Maghihisterya na sana ako nang agad tumayo si Mama at lumapit sa akin. Lance, halika dito. Tawag niya kay Sed na nakangising lumabas galing sa likuran ko. Yes, tita. He answered her at nailing na parang natatawa sa reaksyon ko. Halika at tulungan mo ako dalhin ito sa lilipatan niya. Tumango ito at naglakad na palapit sa akin. Nanlaki ang mata ko at kaagad na tumalikod paalis pero napapiksi naman ako sa gulat nang hilahin ako ni Mama pero agad ding nakabawi at kumapit ako sa hawakan ng hagdan. Ma! Reklamo ko. Ang gulo niya. Slow, bitaw na. Marahas akong umiling at hinigpitan pa ang pagkakakapit sa hawakan ng hagdan. Hindi ako aalis dito. Ano bang nagawa kong mali? At ang anong surprise? Surprise na palalayasin ako. Ayoko, hindi niya pinansin ang sagot ko at patuloy pa rin siya sa paghila sa akin, pero gaya ng ginagawa ko, ay hindi ako bumitaw at mahigpit pa rin ang kapit. Siguradong namumula na ang kamay ko dahil sa sakit. Maya-maya pa ay napabitaw si Mama sa akin at nahahapong hinawakan ang dibdib. Sus Mariosep kang bata ka. Teka, asa na ba yun? Lance. Agad na bumaling si Cedric kay Mama at tinuro ako. Pakidala naman yan sa kotse at ang hirap hilahin, naku. A wide grin was formed on his face bago siya bumulong kay Mama. Nakita ko namang tumango si Mama at pagkatapos ay nakangising lumapit sa akin ito at napamura ako. Shit, mahirap na. May kakampi ang special kong nanay. Nang lumapit sa akin si Cedric ay agad akong umuso at nagpaawa ng mata. Cedric, please. Nagpapaawa kong usal at hinawakan ang braso niya habang umiiling. Ayokong umalis. For pity's sake pinapalayas ako sa pamamahay ko at hindi ko alam kung bakit. Iling lang ang isinagot niya sa akin at pinakatitigan niya ako. Sweetie, huwag ganito. Lambing ko sa kanya at hinaplos ko ang braso niya, pinigilan kong mapatawa nang lumunok siya at bahagyang nag-iwas ng tingin, ngunit makaraan lang ay bumaling ulit. Lumapit siya at napaatras ako, rinig ko naman ang impit na tili ng nanay ko kaya napangiwi ako. Feeling teenager.
Inilapit niya ang bibig niya sa tenga ko at marahang bumulong na nagpataas ng balahibo ko sa bato. Sorry sweetie, napag-utusan lang, bago pa ako makaalma ay nabuhat na niya ako na parang sako. If his head is on his back, nagtititili ako sa gulat at naramdaman kong naglalakad kami kaya pinaghahampas ko ang likod niya. Cedric! Let me go, tili ko habang patuloy na pinaghahampas ang likod niya. I can't. Sagot niya at patuloy pa rin sa paglalakad, nakita ko naman ang abnormal kong nanay habang nakasunod na tawa pa ng tawa. Lance! Mauna na kayo. Ikaw na bahala yung plano ha? Ani mama. Opo. Sagot ni Cedric at nagpaalam kay mama pero hindi pa din ako binababa. Lance! Ibaba mo ako. Napatigil siya sa paglalakad at akala ko ay ibaba na niya ako, pero laking gulat ko nang paluin niya ang pang-upo ko na ikinatili ko. You jerk! Bastos! Ibaba mo ko, Lance. Diniinan ko ang tawag ko na Lance sa kanya para malaman niyang nainis na ako, pero sa halip na ibaba ay inulit niya ang pagpalo sa pang-upo ko at parang sinapian na walang tigil sa paghalakha. Lance! Napangiwi ako nang inulit niya ang ginawa niya. Ano ba? Bastos mo talaga. Di ba nga Cedric ang itatawag mo sa akin? Pilyong sabi niya. Ibaba mo muna ako. Ayoko, call me Cedric first. Ayoko. Cedric your ass. Asik ko at pinalo na naman niya ang pang-upo ko at sinipa ko ang paa ko. Na. Cedric na. Ibaba mo na ako. Napatawa siya at binuksan ang pintuan sa front seat ng sasakyan niya at nang naibaba na niya ako ay napangisi ako at walang ano-anong pinalo din ang pang-upo niya. Natigilan siya at kita ko ang unti-unting pag-awang ng labi niya. Nanlaki ang mata niya at namula ang pisngi niya. Now, it's time for me to laugh. Shit! Malutong niyang mura bago nagmamadaling isinara ang pintuan sa side ko at mabilis na tumakbo sa kabila. Bubuksan ko sana ang pintuan, ngunit bago ko pa magawa yun ay agad na siyang nakapasok sa driver's seat at may kung anong pinindot para malock ito. Napapalatak ako at masama siyang tinignan. Ano ba? He stopped me from saying something bis crashing his lips towards mine. Napatulala lang ako at kita ko ang unti-unti niyang pagpikit sa mga mata niya. Mabagal ang ginawa niyang paghalik at nadala na din ako ng kung anong sensasyon ng marahan niyang kagatin ang pang-ibabang labi ko, kaya napakapit ako sa braso niya at akmang gagantihan nang mawala ang labi niya. He moved away from the kiss and stared at Levi's flushing face. He chuckled and gave me 3 little kisses at umayos ng upo. Napatingin ako sa harapan ko at dun ko napagtantong naka-seatbelt na ako. Paano niya yun nagawa? Multitasking sweetie. Hindi makapaniwalang napatingin sa kanya at kinindatan niya na naman ako. Expert ako dyan. He seductively licked his lips before starting the engine of his car. What the heck? Saan ba kasi tayo pupunta? Basta. Nakalabi niyang sagot at sinimangutan ko na lang siya. Wala talaga kayong awa, pinalayas ako sa bahay nang hindi ko alam kung bakit. Humalukip-kip ako at tumingin sa bintana, he chuckled at naramdaman kong hinawakan niya ang buhok ko, pero hindi ko siya tinignan dahil sa naiinis akong pinatulan niya ang kalokohan ng mama ko. Kung alam mo lang. May himig ng pagkatuwa ang boses niya. Anong alam ko lang? Lumingon ako sa pwesto niya at nagtaas ng kilay. Wala. Iminuwestra niya pa ang kamay ng at umiling, hindi na ako sumagot at bumaling na lang muli sa bintana. Maya-maya pa ay pumasok kami sa isang malaking building at tumuloy sa parking lot. Bumaba siya ng sasakyan at pinagbuksan ako at iminuwestrang bumaba, kahit nagtataka ay tumuloy na lang ako. Nasaan ba tayo? Basta. Sa halip ay sagot niya at hinawakan ang kamay ko papasok. Sinalubong ako ng napakaliwanag at naglalakihang mga chandelier na nakasabit. Marami ring tao sa lobby at kung titignan mo ang lugar na ito ay mukhang elegante dahil na rin sa mga muebles na gamit at mga nakadisplay. Binati kami ng guard pagpasok na may matamis na ngiti sa labi, ngiti at tango lang ang isinagot ko at wala namang reaksyon si Cedric na pumasok at dumiretso kami sa reception area. Nakipag-usap siya sa attendant na nandoon at hindi ko sila pinakinggan dahil sa abala ang mga mata ko sa pag-ikot sa paligid. Paglingon ko sa kaliwa ay isang malaking Alastair Condominium P ang bumungad sa akin. Condominium? Bakit kami nandito?
Inayos ko ang tayo ko at kumunot ang noo ko nang sa halip na nag-uusap ay nagtatawan ang attendant at si Cedric. Tumikim ako para makuha ang atensyon nila at parang natauhan ang attendant at umayos ng tayo at si Cedric naman ay nakangiting bumaling sa akin. Let's go, sweetie. Baling niya sa akin at hinila ako sa direksyon ng elevator. Nakatayo kami sa labas ng elevator at hawak nito ang kamay ko habang ang kabilang kamay niya ay nasa bulsa. Wala pang ilang segundo ay bumukas na ito at tumuloy na kami papasok. Nakita ko ang pagpindot niya sa 30 na marahil ay ang floor at walang nagsasalita sa amin. Napapaisip pa rin ako sa lugar na to. Nang makarating sa 15th floor ay nagsilabasan na ang mga tao at kami na lang ang natitira. I composed myself bago nagsalita. Saan ba tayo pupunta? Mahinahon kong tanong pero ngisi lang ang isinagot niya sa akin at biglang itinuro ang labi niya. Tinaasan ko siya ng kilay nang makuha ko ang ibig niyang sabihin. Manahimik ka nga Lance, kanina ka pa. Nag-iba ang mukha niya at ang kaninang nakangiting mukha ay nakasimangot na. Lance na naman. Naiirita niyang sabi at napailing na lang ako. Cedric. O ayan na, saan ba kasi tayo pupunta? Humawak ako sa braso niya. Nagkibit balikat lang siya at hindi ako sinagot. Inilapit ko ang mukha ko sa kanya at kita ko ang panlalaki ng mata niya at nag-iwas ng tingin. Ano, umalis ka nga dyan. Spouted at umalis na nga sa harapan niya. I heard him tisked at nakabusangot na hinarap ako. Bakit ka umalis? Nagtatakang tinignan ko siya. Abnormal. Sabi mo umalis, edi umalis. Baliwala kong sagot at bigla niyang ginulo ang buhok niya out of frustration at hinawakan ang magkabilang balikat ko. Manhid mo talaga. Nagpapalambing ako. Kainis. He burst out at napangisi ako sa sinabi niya, maging sa itsura niya ngayon kaya walang babalang hinila ko ang lig niya at hinalikan siya. He stiffed pero agad ding nakabawi at agad hinawakan ang biwang ko at pinalaliman niya ang halik. I clung into his nepe at ako na mismo ang kumagat sa ibabang labi niya katulad ng ginagawa niya madalas. Agad kaming napahiwalay ng tumunog ang elevator dahil may papasok. A realization struck me, we're in elevator for Pete's sake. Nagtatawang mga kabataan ang pumasok at nakita ko ang paglaki ng mga mata nila nang makita si Cedric. Nakagat ko ang labi ko at napamura. Shit! Ano bang nangyayari sa akin? Natigilan ako sa pag-iisip nang mahinang tumawa si Cedric at lumapit para bumulong. You look tense, sweetie. Relax. He said sensually at mariin akong napahawak sa bag ko when felt his hot breath touching my skin. See? Umayos ka nga. Humalakhak siya at inakbayan ako sabay tingin sa harap at doon ko naalalang may mga kasabay pala kami. I can see admiration to their eyes habang nakatitig sa nakangising si Cedric nang mapansin nila ako ay agad na nagtaasan ang mga kilay nila at pairap akong binalingan. Kailan ba ako masasanay sa ganitong reaksyon nila? Hindi ko na lang pinansin at saktong tumunog na ang elevator dahil nasa 30 floor na kami. Hawak kamay kami ni Cedric na naglakad palabas at tumigil kami sa tapat ng isang suite. May card siyang kinuha sa bulsa at iniswipe iyon. Pagkabukas ay bumungad sa akin ang kulay pink at white nitong tema. Tumuloy kami ng pasok at nagtaka ako nang nakita ko ang tsinelas kong may design na bunny doon. Ew! Teka ano? Tinuro ko ang tsinelas ko. Welcome to your new home. Ninitian niya ako at inilahad ang kamay niya. Hindi makapaniwalang binalingan ko siya. Your own condo, graduation gift ng parents mo. Wala sa sariling napatango ako at inilibot ang tingin ko. Sa sala ay mayroong isang mahaba at dalawang single-seater na sofa na kulay pink at sa gitna ay may round table at isang malaking flat screen D. Naglakad ako patungong kusina at napanganga ako sa laki nito at agad kong binuksan ang refrigerator pero wala pa itong laman. Refrigerator talaga unang binuksan? Natatawang sabi ni Cedric at isinara ang walang laman na refrigerator. Bakit di mo sinabi sa akin to? Tukoy ko sa kondo. Surprise na diba? Paanong surprise kung sinabi ko na diba? He chuckled. Units just upstairs kaya dito ko sinuggest kay tita na bilhan ka. Anya. You're communicating with my mom. Nailing ako.
Also with your dad, actually. Sagot niya. Napabuntong hininga ako at natatawang naisip ang ginawa ng mama ko kanina. Akala ko pinapalayas na ako sa bahay namin. Tumawa lang ang huli at sinamahan akong ikutin ang kondo. Nasa second floor ang kwarto ko at laking tuwa kong nandun ang bookshelf ko, safe and sound. Sinunod ko naman ang closet ko at nakitang nakaayos na rin ang mga gamit ko roon. Kanina lang ba to inayos ni mama? Nagtataka at hindi makapaniwalang tanong ko kay Sed na nakamasid lang sa akin habang nakahalukip-kip. They said, I think so matagal na akong kinausap ni tita about sa mga condominium units na ireregalo niya sa'yo so helped her with this. Nakangiting sabi niya. Tumakbo ako sa may bintana at mabilis na hinawi ang kurtina. Bumilog ang bibig ko nang makitang kita halos ang buong syudad mula dito. Ang ilaw na nagmumula sa mga building at mga establishmento ay kitang-kita, ang ilaw ng mga sasakyan ay nagmistulang bituin na umiilaw mula sa ibaba. You like it? I felt Cedric wrapping his arms at my waist from the back at sumandal siya sa balikat ko. Yes, tumango ako habang nakangiti. Hinawakan ko ang kamay niyang nakayakap sa baywang ko at sumandal ako sa dibdib niya. You help her with this, right? Tanong ko habang nakatulala sa labas. Ang init ng bisig niya at ang magandang tanawin sa harapan namin ay sapat na sa ngayon. Not really, I told you that the unit's at the top floor, right? Kaya naisip ko rin kaagad ito nung tinanong ako ng mama mo. The view's really great. Bulong niya sa akin. Naramdaman ko ang hininga nitong tumama sa pisngi ko. Salamat. Mahinang sabi ko sa kanya at kaagad pumihit paharap para yakapin siya ng mahigpit. He chuckled pero kalaunan ay niyakap din ako ng mahigpit pabalik. Bahagya pa siyang tumungo para maabot ko siya ng maayos at para na rin mayakap niya ako ng maayos. You wanna eat? Bulong nito at hinalikan ang buhok ko. Yes, Seth, yes pero walang laman ang fridge, di ba? Tanong ko. Let's eat outside, date tayo. Ngiti niya at humiwalay sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko at sabay kaming lumabas ng unit ko. Finally, may sarili na din akong ganito. Noon pa kasi ay sinasabi ko na ito kay mama pero hindi sila pumapayag dahil sa bata pa daw ako. Bata pa ba yun? If I know, ayaw lang nila ako pakawalan. I'm really surprised seeing this, hindi ko ini-expect na ganito ang surprise na sinasabi niya. Hindi pa ako maayos na pinaalis sa bahay, para tinaboy pa ako kanina. Natawa ako sa naisip at kinuha ko ang phone ko sa bulsa para tawagan ang mama ko. Ma! Thank you! Masayang sabi ko habang nakatingin sa bukas na bintana ng sasakyan ni Sed. Na-surprise ka ba? Tawa ng mama ko. Yup, hindi ko in-expect. Bakit niyo nga po pala ako binilhan? Parang nung nakaraan lang ay ayaw niyo akong ipahiwalay ha? Wala lang, that's our graduation gift for you anak. The dean called me a week ago dahil sa running for cum laude ka daw. Napangiti ako sa sinabi ni mama. Talaga? Hindi ako na-inform. Pagbibiro ko. Early graduation gift lang iyan, nak. You did great in school so ayan. Isa the way, do you like the place? Tanong niya. Yes, the view spectacular. Salamat ma. Welcome, Flo. Nahimigan ko ang ngiti sa boses ni mama. Your boyfriend helped me in choosing that place. Isn't he great? Hanga ako sa taste niya. Tawa niya at napasulyap ako kay Sed na nakatingin lang sa daan habang nagdadrive. He's tapping his fingers on the steering wheel at gumagalaw pa ang ulo niya para sumabay sa tugtog galing stereo. Kumain kami sa isang restaurant sa syudad pagkatapos at nagdesisyon kaming manood na lang ng movie sa unit ko ngayong gabi. Tinawagan ko na rin ang papa ko para magpasalamat at sinabi niya sa aking ingatan ko ang unit ko at ituloy ko lang ang kasipagan ko. What movie? Tanong ni Sed habang nilalagay sa center table ang mga asiyi na may iba't ibang cover. Kinuha pa niya ito mula sa kondo niya sa itaas at sinabing hindi pa naman niya napapanood ang mga to. Wala na bang iba? Mumiwi ako habang nakatingin sa nga cover nito. May barilan, karate at puro action lang ang nandito. Ano bang gusto mo? Tumawa siya at sinubuan ako ng popcorn. Gusto ko yung nakakakilig, puro patayan naman to. Reklamo ko. Girls. Tumawa siya.
Ang hilig niyo sa romantic films, kesyo kahit ang complicated nagkakatuluyan pa rin sa huli. Iyak dito, iyak dun. Ano ngayon? Isa dun kami masaya palibhasa kayo. Umirap ako. Okay, okay. Tumawa pa siya at hinila ako para akbayan. Parehas kayo ni Mitch, iling niya. The longest ride ang napili naming panoorin. About siya sa isang lalaki na may mapanganib na trabaho na libangan niya na rin at sa isang babae na naging girlfriend niya rin pero napapahamak yung lalaki dahil sa trabaho niya kaya nag-aaway sila. Mumunguya ako ng popcorn pero kaagad kong nalunok nang mapunta na kami sa scene kung saan naligo yung babae. Napaayos ako ng upo at napatikim. Shit! Bakit ko nakalimutang may scene na ganito? Napalingon ako kay Sed na seryoso lang na nakatingin sa Gigi habang kunot ang noo. Napahigpit din ang hawak niya sa kamay ko ay nanuyo ang lalamunan ko. Napalingon ako ulit sa Gigi at nanlaki ang mata ko ng kissing scene na nung mga bida. Napabaling ako kay Sed at nakita kong nakatulala na siya sa akin at bumaba ang tingin niya sa labi ko. Nag-iwas ako ng tingin pero maagap niyang nahawakan ang baba ko kaya nagsalubong ang mga mata namin. Malamlam ang mata niya habang nakatingin sa akin at parang may kung ano akong naramdaman sa tiyan ko. Ayu! Can we kiss? Natulala ako sa tanong niya at napasulyap ako sa nakaawang niyang labi. Wala sa sariling hinawakan ko ang pisngi niya at tumagilid ako para ako na ang humalik sa kanya. Mukhang nagulat pa siya sa ginawa ko pero pagkaraan ay hinagkan niya ako pabalik. Nabigla pa ako sa mabilis niyang hinapit ang baywang ko para maupo sa kanyang kandungan. He kissed my lips sensually yet slowly, mapanuks ko at nanunuya ang bawat pagdampi ng kanyang labi sa akin. I felt him nibbled my lower lip at napaigtad ako nang maramdaman ang mainit niyang palad na humahaplos sa likod ko. His kisses went to my cheeks down to my jaw. Maliliit na halik ang iginawad niya roon at ang kanyang kamay ay itinataas ang suot kong blouse. Said, I whispered when felt his hand touching my stomach. He gave my neck teasing little kisses, gently biting and licking my bare skin. I moaned when reached for his hair to pull it because of the inevitable sensation and heat he is giving me. Naramdaman ko ang kamay niya na hinahaplos ang dibdib ko at pagkatapos ay nagkasalubong ang mata namin. Nakita ko ang pagkakaawang ng labi niya habang nakatitig sa akin pero hindi ko naman maiwasang mapapikit sa bawat paghaplos ng kamay niya sa dibdib ko. Isang malalim na halik ang ibinigay niya sa akin at mas lalo akong sumiksik sa katawan niya. Lumayo siya pagkatapos noon at mabilis na tinanggal ang butones ng suot kong pagtulog na kaagad kong tinulungan. Mabilis na natanggal ang damit ko at hindi ko na nasundan ko saan niya iyon itinapon. I want to anticipate the cold pero tanging init lang ang naramdaman ko kahit na wala na akong pang-itaas. Hinalikan niya ang liig ko at ang kamay niya ay kinapa ang lock ng bra ko mula sa likod. Nang matanggal ito ay kaagad na bumaba ang labi niya sa dibdib ko at isag-impit na ungol ang kumawala sa labi ko nang maramdaman siya roon. Said, hinahapo kong tawag sa pangalan niya at kumapit ako sa balikat niya. He kissed my chest, giving each so much attention. Hindi ko alam kung saan ko ipapaling ang ulo ko sa sobrang sarap ng ginagawa niya. He kissed my left breast, sensually biting and licking it while his other hand is busy molding the other. Itinulak ko siya nang hindi ko na nakaya at nakita ko ang gulat sa mata niya pero hindi ko iyon binigyan ng pansin. I kissed his lips one more time and his hug tightened around the waist. The kiss went down to his jaw down to his neck. I imitate the kisses he is giving me. I kiss and lick his neck and my hands went under his shirt, touching his hard rock chest. Fuck! He cursed at naramdaman ko ang kung ano sa may pang-upo ko. Huli na nang ma-realize ko na mabilis siyang tumayo habang buhat ako kaya napakapit ako sa lig niya. I encircled the legs on his waist at kaagad niya akong hinalikan habang naglalakad kami. Don't know what happened or how did it happen pero naramdaman ko na lang na bumagsak ako sa isang malambot na kama. Didn't get the chance to roam the room dahil sa kaagad na napunta sa ibabaw ko si Cedric at hinalikan muli ang labi ko na para bang hindi siya nagsasawa. Hinila ko paakyat ang damit niya at nang mapagtantong nahihirapan ako ay mabilis siyang lumayo para hubarin ang shirt niya at itinapon kung saan. He stared at me pagkatapos noon at kaagad kong naramdaman ang pag-init ng pisngi ko
at nung bumaba ang tingin niya sa dibdib ko ay nanlaki ang mata ko at ipinag-krus ang kamay ko. He chuckled heartily at inilingan ako. Lumiit ang mata niya sa ngiti na ibinigay sa akin pero hindi ko rin naman maiwasang mapatitig sa nagyayabang niyang ebs. No, sweetie, they're beautiful. Marahang sabi niya habang nangingiti. Tinanggal niya ang mga kamay ko na nakatakip at hinalikan ang pagitan ng dibdib ko. Cedric! I gasped when he kissed the breast while gently kneading and pinching the other one, then vice versa. Ibinaba niya ang kamay niya at maya-maya ay naramdaman ko na lang na wala na akong suot na pang-ibaba. Agad din siyang tumayo sa kama at hinubad ang jeans na suot niya, leaving his boxers on. Napaawang ang labi ko sa gulat at pagkamangha nang makita ko ang kabuuan niya. Agad siyang sumalampak sa kama at pagkatapos ay binalikan ang dibdib ko at bumaba ng bumaba ang halik hanggang sa puson ko. Malakas akong napaungol at napaigtad nang maramdaman ko ang kamay niyang humihima sa pagkababae ko. His face find its way towards the womanhood. Liba Breda hitched when felt his warm mouth on his flesh. Said. I grasped the sheets when felt his fingers replacing his mouth from its place. My mouth went wide because of the sudden pain it gives me but was replaced here an unknowingly pleasure. Ugh, faster. Ungol ko at binilisan niya ang paglabas-masok dito. You like it, sweetie. Hinahapon niyang sabi. Naramdaman ko ang paghinga niya roon at nagkandagulo na ang sistema ko. Ugh, yes. Faster. Idinagdag niya ang isang daliri at mas lumakas ang ungol ko. Maya-maya pa ay may kung anong meron sa puson ko na hindi ko maintindihan. You. Let it come, sweetie, come for me. That's when I exploded at agad akong naginhawaan doon. I flushed when I saw him licking his fingers with elderberry juices in it. Sweet. Mumisi siya at agad na ibinaba ang boxers niya. His manhood sprang free at napanganga ako doon. It's di kanda utal-utal kong sabi pero kinindatan niya lang ako at nagsalita. It will fit. I can't find words to say till he came in my lips again and I felt the tip of his manhood to my entrance. Napaigik ako sa sakit nang maipasok nito ang ulo nito at napahigpit ang kapit ko sa likod niya at mariing napapikit. Sweetie. Napamulat ako sa nag-aalalang boses ni Cedric. He caressed my cheeks and looked at me straight into my eyes. You can stop me if you want. Mahinang sabi niya but his eyes says the opposite. Alam kong hindi na niya ito mapigil at pati ako rin kaya marahas akong umiling. I know what we're doing, I know what is supposed to happen at sinubukan kong kumapa ng pangamba at takot sa gagawin namin pero wala akong mahagilap. Sure. We can stop if you're not. I'm sure. Tumango ako at mumiti siya bago ako halikan sa labi and a tear escaped from the eye when he finally entered me. Said. Nakalmot ko ang likod niya but he only kissed in the tears away and kissed the forehead. You'll be fine. Bulong niya at hinagkan ang labi ko. He started thrusting in and out at napaiyak ako sa sakit. But after few more thrusts, the pain subsides and was replaced by a sweet sensation. Our moans and groans filled the whole room until we both reached our orgasm. Hinahapong napasubsob siya sa lig ko at pagkatapos ay hinanap ang mata ko. Are you fine? Hinaplos niya ang pisngi ko habang tinatanong ako. And yes, I nodded slowly. Hindi pa rin ako makapaniwala habang nakatitig sa kanya. I know clearly what happened. I know that it was just a spur of the moment pero hindi ako nagsisisi. Good. Nakangiting hinalikan niya ako sa noo at pabagsak na nahiga sa tabi ko. Iniayos niya ang braso bago iniangat ang ulo ko pahiga roon. Itinaas niya ang comforter sa katawan namin at kaagad akong yumakap sa dibdib niya. Thank you, sweetie. Masayang bulong niya sa akin na ikinangiti ko. I gave him a smack on his lips then speak. I love you. I murmured and that was the last words that said before dozing off sleep. Nagising ako sa sinag ng araw na tumama sa mukha ko. Iniunat ko ang kamay ko at agad akong napalingod sa tabi ko at nadismaya nang wala si Cedric sa tabi ko. Hindi sana ako maniniwalang may nangyari talaga kagabi pero nang umupo ako ay kaagad akong napangiwi ng maramdaman ang sakit sa pagitan ng hita ko. And memory from yesterday came crashing into my mind.
Napangiti ako at pakiramdam ko ay namumula na ako dahil sa pag-init ng pisngi ko. Hindi ko pinagsisisihan ang nangyari at masaya ako na ang taong mahal ko ang nakakuha noon. Napatingin ako sa orasan at nanlaki ang mata ko nang makitang 9:30 na ng umaga. Tatayo na sana ako papuntang banyo pero nang maalalang walang pasok ay napaupo akong muli. Saglit kong inilibot ang tingin ko sa kwarto at naninibago pa rin ako na mas sarili na talaga akong unit. Nang lingunin ko ang tabi ko ay wala akong makitang bakas ng dugo o kahit ano pero nang mapatingin ako sa may sofa ay nalaman kong pinalitan ni Seth ang cover nito. Nangiti pa ako nang makita ang pantalon niya na nasa lapag kaya napailing ako. Nasaan na kaya yun? Tumayo ako at walang damit dahil wala namang tao at naglakad ng dahan-dahan para hagilapin ang damit ko. Napasimangot ako nang walang makitang damit. Saan ba tinapon ng lalaking yun ang mga damit ko? Naiwan ba sa labas? Dahan-dahan akong yumuko para sumilit sa ilalim ng kama, pero bago ko pa man magawa yun ay may narinig akong kung anong bumagsak. Holy shit! Agad akong napalingon at napamaang nang makita si Cedric na kakapasok pa lang ng pintuan, nasa ere ang kamay niya at nakangangang nakatitig sa akin. Nangunot ang noo ko sa reaksyon niya. Bakit? Takang tanong ko pero sa halip na sumagot ay tumingin siya simula sa mukha ko pababasa. Katawan ko. Shit! Nakapagmura ako at napatili at hindi magkanda-ugaga kung ano ang unang tatakpan. Shit! Shit! Pumikit ka. Sigaw ko at tinakpan ang kahit anong parte ng katawan ko. One of a kind view. An evil grin was formed on his handsome face at tinagilid pa ang ulo niya habang nangingisi sa akin. Bastos! Agad kong nahila yung comforter at mabilis na ipinantakip sa katawan ko at naupo sa kama habang masamang nakatingin sa kanya. Sumimangot ako at dinuro siya. Say, you! Pervert! I exclaimed. He burst out laughing at halos maluha-luha na siya sa kakatawa. Napasimangot na lang ako at umayos ng upo. Matawa-tawa niyang pinulot ang phone niya sa sahig at inilagay sa side table at lumapit sa akin. Lumuhod siya para ilapit ang mukha niya sa akin pero kaagad akong umiwas sa kahihiyan. Good morning, sweetie. Malambing niyang sabi pero kahit kinikilig ako ay hindi ako bumati pabalik at humiga na lang sa kama patalikod sa kanya habang yakap-yakap ang comforter. Bumungisnis siya at maya-maya ay naramdaman kong lumubog ang kama at napasinghap ako nang hinapit niya ang bewang ko palapit sa kanya at nagsalita. Sorry, sweetie, I'm just amazed cause you're still alive. Bulong niya sa tenga ko. Though, I saw it all last night. As can almost feel his breath against nape at nagsitaasan na naman ang mga balahibo ko sa bato. Ipinihit niya ako paharap sa kanya at mumisi. Natikpan pa nga. His cheeks flushed at hinampas ang balikat niya dahil sa walang tabas niyang bibig. Bastos ka talaga, no? Tumawa lang siya at niyakap ako pagkatapos ay pinaibabaw niya ako sa kanya. Nakabalot pa rin ng comforter ang katawan ko. Tinitigan niya ako at napatitig din ako sa kanyang magaganda at nang aakit niyang mga mata. Damn, he's irresistible. Napabaling ang tingin ko sa maninipis at mapupulan niyang labi at tila hibang na inilapit ko ang aking mukha sa kanya, ngunit bago ko pa man mailapit ng tuluyan ay iniwas niya ang mukha kaya sa kanyang panga napunta ang halik ko. Napasimangot ako sa pagkadismaya at aalis na sana sa ibabaw niya nang hapitin niya ang baywang ko para hindi makawala. Ano ba? Let me go. Pagsusungit ko. Kiss lang eh. Umiling lang siya at hinalikan ang tungki ng ilong ko. Iswag ka na mainis, sweetie. I don't wanna kiss that delicious lips of yours dahil baka hindi ako makapagpigil. Nakangiting sabi niya. I know you're still sore. Nag-init ang pisngi ko at tumingin sa iba. Look at me. Tumingin ako sa kanya and that's when he gave me a smack on the lips at iniba ang pwesto namin. Nasa ibabaw na siya ngayon. He kissed the forehead, next is the tip of SV nose, the cheeks at ang huli ay ang labi ko. Tumagal ang halik niya dun pagkatapos ay agad siyang tumayo bago ko siya mahabol at iniayos ang sarili bago hinubad ang kanyang puting shirt na suot na ikinamaan ko. Hala, akala ko time out muna. Pero game. Not what you're thinking. Nailing siya at inalalayan akong tumayo at iniabot sa akin ang shirt niya. Wear this, sweetie, at maligo ka na.
I cook breakfast downstairs then grocery tayo.